napaka-extrovert kong tao. Pagka may something na opportunity to meet new people, to do something new, game lang ako. Yung upbringing ko actually very, kami, strict. Bawal to, bawal yan. Lagi ka lang nasa bahay, ganon. What's your thing about, outgrowing people? Thankful ka pa rin sa lahat ng nangyari, ng mga samahan nyo. Pero kung hindi na mag-workout, move on na. Baka hindi talaga kayo forever dapat magsama. Kaka-start ko lang ng lash business ko, actually. Other than that, yung lola ko super crafty siya. Lahat ng mga ginagawa niya, i-encourage ko siya na kahit hobby lang. Gawin mo to, gawin mo yan, tapos bebenta natin. Yun pa yung isang in the works na magiging side hustle. _breezy lashes. And then gawa na yung Instagram pero wala pang anything in it. Pero Galemas. Hello Internet World, ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, and also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. Sobrang dami kong AKA. And this is a totoo lang podcast. And for this episode, special na naman yung guest natin. Lahat naman ng guest ko special. Pero kaibigan natin siya, and hayaan ko na siyang further introduce yung sarili niya. For this episode guys, ang kasama ko si Bri. Hi everyone! Wala naman ako further introduction. Bri lang. Yeah. Ayaw niyan sabihin kung sino siya at kung anong ginagawa niya. Malalaman niyo na yan as the episode goes on. Yan. So si Bri, she's a friend. Nakasama ko siya recently kasi may ginawa kaming project na film. And isa siya dun sa mga cast na nakuha namin dun sa film na ginawa namin. And naisip ko na invite siya dito sa podcast. Yeah, para makilala natin siya. Makilala siya ng lahat ng nanonood. Kung ilan man kayo. Anyways. Madami yan. Kamusta? Kamusta, Bri? Kamusta ang araw? Okay naman. So far, so good. Bawal pa tayo magsabi ng date, no? Oo. Just a regular day. Anong pinagkakabalahan mo recently? So, ngayon, meron nga tayong yung filming. So, isa yan sa mga ginagawa ko ngayon. Wala, work-life balance lang. Gala-gala. Mabingo-bingo every night. Bingo. Yeah. Kagabi nagbibingo ka. Ang dami mo na panalunan. Guys, thank you sa Pampangenya. Yeah. Ang isa sa mga curious talaga ako, Bri, kasi for example, like for yung sa film nga. Kasi paano ka curious ako kung paano ka napasign up talaga dun eh. Although ako nga yung nag-direct ng film na yun. Hindi kasi ako yung in charge dun sa paghanap ng cast, parang ganun. Usually yung film na yun, wala naman siyang budget. Usually kami-kami lang. And ang talagang initial na crew or naisip namin na kunin para dun is yung within our network lang, di ba? And ako naman, madami naman akong network kasi nagbabasketball ako, meron din music. Pero sa yung content creation, sa media and productions, paano ka napunta dun? Paano ka napasama bigla dun sa film? Well, yung kabanda nyo, si Chico, basis nyo, long time friend ko na siya. Nakilala ko siya through friends of my high school friends. So, ewan ko kung paano niya naisip na i-invite ako. Pero tinanong niya ako, like out of nowhere lang na meron daw kayong short film, tapos kung interesado daw ba ako sa ganyan. And kung meron daw ba akong experience. Sabi ko, wala, pero willing naman. It sounds fun, ganon. Tapos, sinan niya na sa akin yung vision board nyo. Tapos, nung nasa work pa ako nun binasa ko talaga yung vision board nyo. Tapos, there's something about dun sa storya na talagang, para siyang, derived siya from something na alam na natin di ba, yung folk song. Pero yung, the way na inano nyo siya, tinurn into something more than that. Parang sabi ko, no, I wanna be a part of this. So parang, tinanong niya nga kung wala akong experience. Sabi ko, wala. So parang, may kind of mini audition pa eh. So nagsend ako sinend niya sa akin yung script. Tapos, nagsend ako ng video. I guess, sinend niya. Ay, oo nga. Oo, meron. Sabi ko, parang napaka-ano na nito. Totoo na talaga to. So, nagsend ako ng video audition na ilang take kasi tawa ako ng tawa. Pero, kasi nga, I wanted to be a part of it. So, sinend ko talaga agad. Sinabi niya sa'yo kung sinong character yung ipi-play mo? At first,
ata si ano muna, parang something smaller. I think Leonora yung part. Yun ang sabi niya, or hindi ko sure kung di. Okay. Oo. Tapos, I guess para mas may more time si Ranzel sa pagiging crew, naging si Dolores. Ay, sorry. So, medyo kalimutan ko na yung details na yun. Tama. Okay lang yun. Kasi, parang yung initial na, even yung si Neneng, which is yung main character na babae, hindi siya yung originally planned. Kaso, may something, ayokong banggitin. Pero, Hindi natin alam yun. So, nag-switch. So, nag-end up sa'yo yun nga, yung character mo, which is isa din dun sa parang main characters nung story. In-spoil ko. Bawal ko pala sabihin yun. Alam mo, pero ang curious ako dun is, so sabi mo nga, wala kang background at all. Pero bakit parang biglang gusto mong, kung wala kang experience sa isang bagay, di ba bigla kang interested nag-sign up, gano'n. Maraming time. Hindi, pero wala akong, I guess, experience yung mga ganito, yung talagang may camera crew, ganyan-ganyan. Pero nung high school, just for fun, kami ng mga kaibigan ko, gumawa kami ng music video. Yung kay AJ Rafael na When We Say. So, parang something like that lang. Parang, passion project, just like ganito, diba? And sabi ko, parang ang tagal ko nang hindi nagagawa yun. And parang, the way na nakita ko talaga yung vision board and kilala ko na naman kayo, alam ko na yung call and sick before ko talaga kayo fully and parang I wanna surround myself yung ganun mga klaseng projects and mga tao na so. Okay kaya, naman yung experience Oo naman. After. Kahit wala kaming budget. Wala, ganun talaga sa umpisa. Parang support muna, di ba? Gagawa tayo ng way. Pero okay, yung pagdating sa acting, ganun, is it something na parang gusto mo talagang gawin? Or parang ina-explore mo lang? Or wala lang? Parang marami lang kasing time. Hindi, actually, nung sinabi ko to so kasama ko sa bahay yung lola ko. So, nung sinabi ko nga sa kanya to, na, may ganito akong gagawin, ganyan. Tapos, sabi niya, okay. Tapos sabi ko, finally magpe-pay off na nung bata ako yung lagi kong kausap yung sarili ko sa salamin. Magdadrama-drama ka. Parang more on ganun lang. Parang personal lang na minsan matitripan mo mag-monologue or something. Yeah. So, yun lang. Pero in terms of like yung overall parang content creation, is that something na parang gusto mong pasukin? Ano ka lang talaga? More on, ngayon parang pagka may makikita lang ako na, let's say, TikTok or something, parang, nakakatawa to, gagawa ko ng sarili kong version. Parang, pero like, kasi ngayon pa lang yung year actually na talagang more on nagpo-post ako sa social media. Like, let's say, magagawa ko ng cover or something. Lahat lang yun, nasa phone ko lang. Right. So, parang, hindi ako, ewan ko kung, like, takot ako na sabihin ng mga tao or like hindi na magustuhan or something. Pero so, ngayon lang yung year na I guess parang nag-open up ako to social media. Kumapal na yung mukha. Oo, totoo. Hindi, pero usually ganun naman sa umpisa Parang may cringe factor din siya pag gumagawa ka ng something. Tapos, iisipin mo yung parang response ng tao kung ano bang sasabihin nila sa akin or laitin ba nila ako or pangit. Diba? Oo. Weird kasi, iba kasi yung mundo like ngayon. Parang everything is content para pwedeng gawing content out there. Yeah. Na parang dati, kunyari, ngayon kasi parang yung personality mo, pwedeng nang maging character sa isang content or sa social media. Pero before, wala, ganun ka lang talaga. Kung nakakatawa ka lang talaga, outgoing ka lang talaga, makikilala ka ng tao as ganun. Yeah. Diba? Pero dahil nga sa age ng parang lahat video na or kino-content, bigla ka nang mako-conscious sa sarili mo na kahit ganun naman yung personality mo, mas broader yung pwedeng makakita, mas public, parang mapapaisip ka na, di ba? Na ganun. Pero alam mo, ang na-vibe ko rin naman sa'yo is from yun nga, yung buong filming process nun, is parang game ka lagi. And nakita ko yung ayoko naman maging sobrang formal, pero wala yata ako nakitang nag-complain ka doon or parang, alam mo yun, parang nandun ka lagi, very professional ba? Kasi may mga call time tayo na sobrang aga. Tapos minsan sinama mo pa yung baby mo ng maaga. Sobrang late, sobrang lamig. Sobrang lamig. Nakakaawa nga eh. So yung ganong personality, parang sobrang game lang. I wanna understand kung paano ka naging ganon or saan ang galing yung ganong klaseng
personality mo. Hindi mo naman kilala yung mostly yung mga tao doon. May di ba? Yeah. Tapos pupuntas ang layo pa from saan ka nakatira, di ba? Well, sa totoo lang, napaka extrovert kong tao. Right. Diba? And parang minsan weird kasi parents ko introvert sila. Yung naging partner ko, husband ko for a very long time, ano siya, introvert din siya. So parang ako, extrovert ako. So ready ako with all of that things. So parang pagka may something na opportunity to meet new people, to do something new, game lang ako. Parang, and kapag halimbawa, let's say itong project nyo to, and nakikita ko kung gaano kayo into it and then passionate. Like, ayoko maging someone na, that, nag-sign up ako dito ayoko maruwin to kasi parang, ayoko niya. Parang, KJ mo naman, di ba? Like, lahat tayo, parang mag-effort tayo. Right. And like, that's the same thing na I want. Kung halimbawa, may kailangan ako ng tulong or like, may kailangan akong with project or something like that, di ba? Parang game lang lahat. Puntahan natin o kung okay lang papag-usapan is from your upbringing. I want to understand kung paano ka na-mold into the person you are, right? Sorry, ang formal sabihin. Pero saan ka ba? Saan ka ba lumaki? Saan ka pinanganak? Sa Rizal, sa Pilipinas. Yung upbringing ko actually very strict. So, parang bawal to, bawal yan. Hindi pwedeng, like, lagi ka lang nasa bahay, ganon. 'Di ba? So, I think, nung nagkaroon na ako ng more freedom na, let's say, nag-move out na ako sa bahay. More on, like, yun nagsimula na kung saan na ako nandyan. 'Di ba? Sabihin mo sa akin, magdadrive ako ng Markham 1 hour. Okay, that's fine. Which is ngayon. Yeah, so parang, that's it lang. Parang, I guess siguro, sa upbringing, kung matagal nang hindi strict yung ko, mas more on gala pa ako. Yeah. Pero matagal ka na rin sa Canada, di ba? Since 2008. Okay, same. Ilang taon ka noon? 2008? 14. Okay, high school, di ba? Oo. So dito ka nag-high school? Grade 9. Yeah. Ako sinaalala ko, medyo same tayo ng year na dumating dito and high school din. Ang pinaka naging problem ko is transition from high school sa Philippines into going here. Yeah. Meron ka bang ganong stories? Ako talaga na-depress ako I guess, ako naman, I wouldn't say na-depress ako, pero yun nga, may shock factor, diba? Kasi sa Pilipinas, yung high school school ko, dun ako from grade 3 to 3rd year. So, lahat kilala ko. So, pagka may bago, kami yung mga tao na, oy, okay, tayo, labas tayo, gala-gala, ganyan. Pero, coming here, na parang from somewhere na tagal mo nang kakilala lahat ng mga tao nasa school mo. There's siya, hindi mo alam kung paano ka mag-fit in. Right. 'Di ba? Hindi mo alam kung paano ikaw yung new person. So, nag-stick lang ako sa mga Filipinos actually. Kasi yun yung mga feeling kong makakaintindi. From day one? Yeah. And parang may mga kakilala kang ibang lahi pero hindi ko sila naging ka-close. Right. So parang, and yung factor na yun na hindi ka open na maging, hindi naman sa hindi open, pero hindi mo alam kung paano maging friends sa mga taong ibang lahi. Parang naisip nila yun as something na, hindi mo kami gustong kasama. Ginanong ka nila? Parang may vibe na gano'n. Merong mga comments, diba, na porket wala kang Filipino friend in that class, sasabihin nila, wala kang friends, ganyan. So, yeah. Pero kayo, di ba? Anong grade ka dumating dito? Tama, diretso ka high school? 14. Grade 9. Pero halfway actually ng grade 9, second semester na. So, mas pa yun, mas lumala pa yun. Kasi parang nag-start ka ng grade 9. Kung nag-start ako ng grade 9, meron pa mga taong mas bago din, di ba? Pero sila, they had one semester na kilalanin yung sarili nila. Tapos bigla kang pumasok. Right. So, ako parehas tayo. Ako naman, September ako dumating ng 2008. Ganun. So, beginning ng school. Yeah. Kaso, ang naging problem ko is everything na, kasi sa Pilipinas, mabarkada ako ng high school. Kung ano yung ginagawa ko ngayon, ganun yung ginagawa ko dati. Parang nagbabanda na ako, nagbabasketball na ako, ganyan. Hindi naman ako mahilig sa mga video games. Tapos, nung dumating ako rito, I guess nung bata ako, may ego ba in a sense na prideful ako sa mga kaibigan ko at sa parang status quo. Okay. So ito ka mga basketball players kami during that time, tapos mga musikero. Ma-pride ako na ito yung group of people ko. Tapos nung dumating ako dito, parang lahat ng ginagawa ko dito
hindi cool sa school. Parang alam mo yun. Hindi ko alam kung nagigets mo yung gano'n. Kunyari, lalo na nung mga panahon na high school tayo, mga ganong 2008, hindi uso yung mga nagbabanda sa school dito. Parang sa Philippines. Parang gano'n. So, hindi ako nag-fit in. Tapos, as a basketball player, iba din siya kasi ang lalaki ng tao. Oo. Initially pero ngayon okay naman. Pero nung time na yun, parang syempre may iba yung mga tao, iba sila, iba yung competition ba? Tapos iba yung favored na mga tao over, kahit may mga tao doon na parang feel ko, mas magaling ako dito eh. Ganun ako pero wala, matangkad siya. Alam mo yun, mas favored siya. So parang ka nang liliit. Oo. So parang mga 2 years akong nagkaroon ng identity crisis. Ang isa pa sa mga ginagawa ko sa Philippines, mahilig ako mag-drawing. Okay. Visual artist ako. Magaling ako mag-drawing, mag-paint, ganyan. Pag dito, tinry ko siyang kunin nung high school. Ano matawag dito? Puro babae yung tao sa art class. So, ewan ko kung ganun sa amin. Parang, visual arts, yung parang ganon. Parang art class. Yung, di ba? Puro babae yung kaklase ko. Tapos, ano siya, kapag meron kang makikita ang ibang lalaki, ewan ganun sa gates dati, nung time na yun. Pag merong ibang lalaki dun sa class ng art class. Tapos tatanungin ko siya, bakit ka nag-art ganyan? Yeah. Sabi, ang sasagot niya sa'yo, parang, kasi hindi mo ma-fail yung art, drawing lang siya eh. Parang ganun yung dahilan na lang kung bakit sila nandun. Oo. So parang hindi ako nag-fit in sa lahat. Yung lahat ng ginagawa ko pagdating dito, parang baduy, ganun. Alam mo yun? Yeah. So, mga 2 years akong may identity crisis. Sad. Wala lang. Sobrang iba kasi ng culture. Naalala ko lang. Kaya ako tinatanong sa lahat, lalo may ganun kasing transition. Even yung curriculum ng school. How do you find it sa'yo? Sa akin, iba yung way of At first, nung grade 9, parang lahat na napag-aralan ko na to ganun, di ba? So parang maisip mo advance yung Pilipinas. And then, when it comes sa participation, pag tinanong ka, di ba ewan ko sa school nyo, pero sa amin, normal lang yung pagka tinanong ka, either babasahin mo siya sa book mo or like sasabihin mo siya the way na iintindihan mo, pero yung nakasulat pa rin sa book. Right. Dito nung ginawa ko yun, tapos sabi sa akin, in your own words. So parang, yun na yun eh, di ba? So parang, may mga ganun pang ibang klase ng pag-aaral na ako. Ewan ko, parang na-turn off na ako after that, na parang, ano ba yan, ayoko na mag-participate, di na ako magtataas ng kamay, ganun. So parang, mas seryoso ako nag-aral sa Pilipinas kaysa dito. Right. Baliktad din tayo in that case. Ako, sa Pilipinas, di ako nag-aaral. Lagi akong so sobrang, ako doon, hindi ako nagkakating, hindi ko siya thing, kasi mas gusto kong nasa school ako. Pero hindi ako nag-aaral, dahil lang nandun yung mga barkada ko. So, sa Philippines, lagi akong bumabagsak, dahil tamad ako mag-aaral. Pagdating ko dito, parang lahat ang dali. Hindi ko alam kung bakit. Parang for example, sa math. Allowed ka magkaroon ng calculator kahit basic addition. Sa atin sa Philippines, bawal di ba? Bawal talaga eh. Kaya sabi ko sobrang dali. Naging honor student ako nang hindi ako nagtatry. Parang, ang weird nga eh. At least yung grade 9 and 10 ko. After nun, nakakilala na ako ng friends. Yun na, nagkating na. Nagsimula na. Yun nga ang weird nga nun eh. Pero wala lang, gusto ko lang I just like hearing yung transition stories from yung high school, kasi yun yung parang pinaka-point ng buhay ko na feel ko nag-dictate kung ano ako. Very introverted ako nung time na yun eh. Dahil yun nga yun sa fact na parang hindi ako nag-fit in sa mga tao dito. Hindi ko na-understand yung culture nila, but baliktad, parang ganon. Even with my cousins, sorry ako na yung nagkwento. Okay lang, go. For context lang. Kasi nung dumating ako dito, ako lang mag-isa, wala akong parents. Okay. And mostly ng mga relatives ko dito is parang dito na sila pinanganak, tsaka lumaki, ganyan. So yung mga cousins ko walang marunong magtagalog. Okay. So hindi ko rin sila nakasundo culturally sa bahay, kasi doon ako unang tumira. Nag-aaway kami, ganyan. So lagi ako pinapagalitan ng tita ko. Anyways. Parang may nag-flashback sa'yo pag pinag-uusapan kasing high school na ito eh. Pero moving forward into paano ka kasi kanina may binabanggit ka sa akin about outgrowing people. I just want to touch on that kasi being matagal ka na dito, syempre marami kang high school friends, marami ka nang kilala from way back na ngayon. What's your thing about outgrowing people? Yun nga, marami akong up until now mga friends na nung high school ko pa, as in parang mga first few weeks ko dito sa Canada, nakilala ko sila.
Merong mga time na, parang akala mo may falling out, ganyan. Pero parang mag-ano kayo, re-reunite kayo, balik kayo dun sa dati, ganyan. So, and on top of that, meron ding mga tao na nakilala ko after high school. Parang ito na nga yung mga tao na nung high school, yun na nga, mabarkada ka na. Sisimula na yung cutting-cutting, ganyan. Iinuman kayo ng weekends. Right. Hanggang sa after high school, tuloy-tuloy pa rin yun. Tapos may mga makikilala kang mga ibang tao. And sa akin, normal lang naman sa mga Pilipino, may group ka, di ba? And then yun na yung group mo, like, palagi. Lahat ng ginagawa nyo, magkakasama kayo, ganyan-ganyan. Kahit mga bagay na pinag-uusapan nyo at that time. Yun palagi. Pero recently, parang na ako na nag-shift na yung priorities ko eh. 'Di ba? Parang dati, I have kids, 'di ba? So kung halimbawa may gagawin or may pupuntahan or kahit halimbawa magiinuman kayo, sasama mo yung mga anak mo dun sa bahay ng kaibigan mo, nandyan lang sila, ganyan. Pero dumadating na ako sa point na parang gusto kong i-minimize yun kasi more time naman na family time, Right. 'di ba? And pagka nangyayari yun, dahil yung ibang tao hindi sila sanay na ganun yung mindset mo na bakit hindi na lang magkakasama lahat. Parang may may parang ganyan na. Inaaway ka nila dahil Hindi naman sa away, pero mga parang comment na iba na yung tunog sa'yo ngayon eh. Parang the more na I meet new people na parang mas low maintenance, parang hindi mo kailangan mag-explain sa kanila why. Basta naiintindihan. And may buhay silang sarili nila, so naiintindihan nila, diba? So, yun lang yung ngayon na nakikilala ko yung mga tao na hindi sila okay pag nagsiset ka ng boundary. And you thought na parang all along kilala mo sila. Right. Diba? Kasi So, these are people na kilala mo na from way back. yeah. And kung halimbawa, kung ano yung pag-uusapan namin dati and kung ano yung napagbabandingan namin dati, hindi na yun yung gusto kong pagbandingan ngayon. Diba? So, parang yun lang. Na-outgrow ko sila. And that's okay kung gusto nilang magstay that way. Hindi ko sila ginajudge or anything. Dun sila masaya eh. Diba? Pero kung halimbawa, ayoko na nun, kailangan may respect sa boundary. Pero is that something na parang hindi ka ba nalulungkot for a friend na matagal mo na silang kasama? Sobra, nakakalungkot. Pero parang ang dami ko ng times na nag-overthink ako eh. And it's not, hindi siya nag-benefit sa akin. And ngayon na parang I'm surrounded ng people na nga na hindi ka i-guilt trip or something. Naisip ko, thankful ka pa rin sa lahat ng nangyari, ng mga samahan nyo. Pero kung hindi na mag-workout, move on na. Baka hindi talaga kayo forever dapat magsama. Pero alam mo, ang ko dyan, ang take ko dyan sa bagay na yan is, meron kasi tayong, for example, andyan din ako sa part na yan. Parang, meron tayong mga nakilalang friends nung high school tayo. For the reason na dahil lang mga Pilipino tayo sa school. Yeah. Not necessarily dahil trip natin yung pare-pares tayo ng trip, di ba? Dahil lang kailangan natin magsama and alam ko magigets mo to kasi from the same city lang naman tayo and same era basically is pag nakakita ka ng Filipino sa school, kung may bago, usually invite mo sa group mo. Kikilalanin mo siya, di ba? Isasama mo sa grupo mo. Even na hindi mo alam kung anong ugali niya, kung ano yung mga trip niya, ano yung mga ginagawa niya sa buhay. And then magsasama kayo for many years. And dahil nga bata kayo, as you grow older, madidiscover mo yung sarili mo eh. And then iba-iba kayo na madidiscover about yourselves. Yun din, sa akin ganun, mag-iiba-iba kayo ng trip. May makikilala kang tao, group of people dun sa journey na pinuntahan mo na hindi, na yun yung gusto mong gawin, yun yung ginagawa nila na parang kayo, like-minded ba? Na hindi trip ng iba mong friends. Hindi na kayo relate sa bagay na yun. And vice versa, ganun lahat. And then at the same time, syempre, yung priorities natin sa buhay nagche-change. For example, in your case, sabi mo nga, married ka na, tapos meron kang kids. We have friends na hindi pa rin kasal or single pa rin hanggang ngayon. So obviously magkaiba ang headspace ang priorities ng dalawang ninyo sa ganong klaseng sitwasyon, 'di ba? Ano lang, parang feel ko part lang siya ng
ng buhay. Alam mo yun? May mga tao talaga na, magiging part siya ng journey mo kung ano ka ngayon, pero hindi siya meant na magstay doon forever. Di ba? Tingin ko rin. And just because naman halimbawa meron kayong falling out ngayon doesn't mean na hindi nyo marirediscover yung isa't isa in the future. Di ba? Right. Baka mas align na ulit yung pag-iisip nyo that time. Kasi marami pa rin naman kayong pagdadaanan. Hindi naman porket kinasal ka na or parang settled ka na, yun na yun eh. Di ba? Meron pa rin siyang journey na pupuntahan. Kaya ikaw, pwede ka pang, malay mo, artista ka na next year. Dahil, Guys, tandaan nyo pa. dahil, Claim natin yan. Tinan mo, part ka na ng film, tapos ngayon, nasa Filipino TV ka pa. Wow! Shout out Filipino TV. O, di ba? Di, yung mga ganun. Tapos malay mo, yung friend mo, may late realization, ganun din pala yung gusto niya. Tapos nag-meet kayo somewhere in the future. Yeah. Relate na kayo. Wala lang, what's your yung biggest takeaway mo doon or lesson na nakuha mo about, outgrowing people? Sa akin lang, yun nga, meron tayong stages in life na tingin natin fit yung mga taong to for right now. And kung hindi na, dumating sa point na hindi na, that's okay too. Diba? Kailangan lang ng communication. Sabihin mo lang yung true intent mo, ganyan. Di mo naman sinasabi na tapos na tayo or anything, diba? Hindi na kita kakausapin. Pero like, understand lang na iba yung priorities niyo right now, hindi kayo nag-align. Kasi ganun din yung parang everyday, ko ngayon eh. Meron akong mga tao na kung halimbawa gusto ko ng parang family type, na magkakasama, bonding. Ikaw yung yayayain ko. Ikaw yung gusto kong kasama. Kung halimbawa, kid-free day ako and gusto kong do something na manood sa Intramuros or something, ikaw yung yayayain ko kasi ikaw yung single, ikaw yung So parang, may, diba? Okay. Single friend, diba? So, parang, yun din, parang hindi lang siya all throughout the years na stages. Parang may iba-iba tayong trip, iba-ibang, pangyayari. And you should be okay with that. Just para sa friend mo. Ganun. Ganda nung pagkakasabi mo dun. No, thank you. Kailangan nyo matuto kay Brie, guys. Thanks, guys. Maraming pinagdaanan si Brie sa buhay. Pero alam mo, gusto ko lang pag-usapan since medyo na ano mo nga siya is parang kanina na mention mo. Kasi almost dumating tayo dito 2008. So so around same age lang naman tayo. Parehas tayong years na nag-high school. Pero ikaw, you have 2 kids and you've been married. Sabi mo kanina, you were married to someone for a long time. Ibig sabihin, hindi na. Diba? Parang ganun yun, di ba? Oo, And hindi then, na. sabi mo kanina, may times na kid-free ka. So, pwede ba natin pag-usapan yun? Yeah. Kasi, ang eldest mong son is Is 9. 9 years old. For someone ako na halos same age lang tayo tapos wala pa akong anak. 'Di ba? Ang layo nung 9 years na gap. So you were married at anong age ka na kinasal? Actually, 4 years ago lang. Okay. So nagkaanak ka muna. Nagkaanak muna kami before we were married. And ano yung follow-up question? Parang tagal din, no? Parang 5 years before kayo kinasal. Kamusta? Paano ka napunta sa parang sa falling off ang marriage? So yun nga, like for clarity lang, yung separated kami. Okay. So siya, one of my best friends since high school pa. So dumating sa mga point na may boyfriend ako, may girlfriend siya, ganyan. Right. Pero kaibigan kami. And then siguro yun, ka-developan. And then just throughout the years, na-realize ko lang na parang yung dynamic namin is better as friends. Kasi you think you know someone, pero once you stay in the same house as them, parang may mga bagay na hindi kayo kasunduan, hindi kayo makapag-communicate. So, dumating lang na, nare-realize yun, tapos mag-try to work it out kasi nga maaga kami nagkaanak in the relationship. And parang for me, dumating sa point na hindi na ako happy. Yung mga ginagawa kong ngayon, recently, na nakapagpasaya sa akin, hindi ko siya nagagawa dati. And parang, sa tingin ko, hindi naman dapat na porket na, pamilyado ka, hindi ka na magkakaroon ng time for your own. Diba? Agree. So, parang, for me, ang tagal kong in-outweigh yung mga pros and cons, ganyan, kung maghiwalay or together. And sa akin lang, and na-prove ko naman sa akin na it's better this way.
sa akin. Mentally and, Pero ang curious ako, parang after 10 years, ang haba nun. Paano mo nakaya yun? Paano yung proseso nun ng ganong katagal? Isipin mo lang yung bata. Dahil iniisip nyo yung anak nyo. Staying as a throughout. family. Ganun. Gusto ko maisip, ano yung last straw? Yun lang na feeling ko, I was giving and giving and giving and not getting anything in return. Right. Ganun. Parang nalulus mo na yung sarili mo. Oo. Parang ikaw na lang. Grabe, no? Tagal. Parang isip ko. Parang ina-assume ko throughout those 10 years, hindi naman kayo like the last 2 years lang nag-away or hindi naging okay, di ba? Parang feel ko na. Talagang, I don't wanna say na the whole time. Yeah. Pero malaking chunk. Pero like, ano naman yun? Kamusta ka naman like ngayon? Okay naman. Yeah. And kami, we're doing better I think, separately, we're doing better. I see na, and then, parang, for me, happier ako and I hope he's happier too that way. And then, meron kaming parang teamwork when it comes na nagko-communicate kami ngayon and parang, and the kids, hindi ko pa masabi for sure kasi parang yun yung something na tatanungin ko na lang when the kids grow up kung ano ba talaga yung take nila sa nangyari. Pero sa akin, parang happier sa time with me, happier to time with them as opposed na parang magkakasama kami pero magkaaway o parang may tension, ganon. Pero hindi mo ba, well, I mean, for example na lang si Ransel, my girlfriend, meron din siyang daughter. Kasama namin sa bahay. Yeah. Na iba yung tatay niya. And ang isa sa mga worries niya is parang no matter how much na yung parang love na ibigay mo dun sa bata, lalaki pa rin siyang separated, iba yung tatay niya. And meron siyang fear na, kasi pinagdaanan niya yun, galing din siya sa broken family nung bata siya, si Ransel. Yun yung parang pinaka-fear niya na ayun, baka ma-experience ng anak niya yung nangyari sa kanya. Siya kasi parang laking epekto nung childhood sa kanya na hiwala yung parents niya. And pero yung trauma ba, yung childhood trauma na kahit anong ipa-feel mo na ito ganito kami sa bahay, yung pagmamahal, yung pag-aalaga, iba pa rin yung tatay niya. Eventually, kaming dalawa, magkakaroon kami siguro ng sariling family, magkakaroon siya ng mga kapatid or half-siblings na pag lumaki siya, magkakaroon na epekto sa kanya, iba yung tatay niya. Tapos yung, even yung yung palipat-lipat siya ng bahay kasi kailangan niya mag-spend time sa dad niya. Yung mga ganung bagay, what's your take pagdating sa kids? Totoo lang, like gusto ko na lang palagi isipin yung yung good thing about it. Like I know na pagka nandun sila sa tatay nila, like they're safe. Like I trust him and makakapag quality time sila. Yun lang yung iniisip ko. And then, at the same time, I try to do that sa side ko pag nasa amin sila. And then, ngayon, dumadating kami sa point na we try to, pagka nagkikita, magpakita mo na maayos kayo. Diba? And nagko-communicate kayo. Friends kayo. Parang ganun. So, parang yun lang yung goal sa co-parenting. Kasi, when it comes sa paglaki nila, hindi ko na makokontrol eh. Parang yung kung paano ngayon, yun na lang yung magiging foundation ko para kung ano yung maging take nila. Thank you again for sharing. Sana makita ni Ransel. Hindi, perspectives lang naman. Ako naman, kasi ang lagi kong sinasabi naman sa kanya is, ano lang naman siya is, control what we can. Yeah. Kung ito yung best na possible na magagawa natin para sa kanya. 'Di ba, doon sa bata, ibigyan mo siya ng kailangan at home siya. Oo. Kailangan hindi niya ma-feel na kapag nandito siya, kahit ako yung kasama niya, na parang hindi iba yung tatay niya. Hindi siya separated. Alam mo yun, meron siyang bahay na punong-puno ng love ba? Yes. Ganun. Yun yung best na magagawa mo. Pero I guess, kung bilang mother, siguro hindi mo maalis sa kanya yung worries. Lalo na pinagdaanan niya din, galing siya sa broken family. Kaya nagigets ko rin siya. So, gustong-gusto ko na nagtatanong ng perspectives ng mga tao na may similar experiences sa kanya. Actually, nung una ko na-meet si Ransel, gusto ko rin siyang tanongin about dun sa dynamics ng pag-share or kung kailan yung time with nung papa niya, dad niya, ganun. Pero syempre yun nga, too personal, so. Hindi, okay lang yan. Feeling ko kailangan niya ng mga ganong kausap. Yeah, Ransel, Nakakatawa kasi. usap tayo. Oo nga eh.
Susunduin niya ako mamaya. Kasi ginagamit ko rin tong platform na to para gawin yun, alam mo ba? Di naman sa inaano ko siya. Kapag meron akong mga nakikilala na parang medyo similar experience to sa kay Ranzel, pinapakwento ko yung perspective nila sa specific na bagay. Or tinatanong ko sila about sa bagay na ito yung pinagdaanan ni Ranzel para wala lang. Sana napapanood niya pero mukhang di naman niya pinapanood. Share ko to sa kanya pag lumabas. Wala lang, yun lang, share ko lang naman about what's your kasi nakaka 10 years kang into that relationship. Parang sobrang tagal na nun. Isip ko dekada yun eh. And then na-realize mo finally after 2 kids and then yung isa parang ilang taon na yung youngest mo? 2 years old, di ba? Yeah. Bata pa. And then you finally hindi na to worth it, ganun. And what's your biggest lesson sa relationships? That particular relationship, wala namang any regret, syempre. Like, minsan, lumalabas nga rin yung mga comment na yun, ang tagal. Almost 10 years, mga ganyan, di ba? Parang feeling mo ba may nasayang or something? Like, nothing like that. Parang, ibang-iba kasi na yung ko ngayon eh. In anything, yung parang way of thinking ko. Right. Parang starting this year lang. Parang mas more clarity. So, ako lahat ng nangyari, I know na it happened for a reason to get me where I am right now. And specifically dun sa relationship na yun, parang masasabi ko rin na I tried. Diba? So, parang walang sayang, walang sana ganito, sana ganyan. And going forward na lang, kung meron man in the future, parang gagamitin ko na lang lahat ng natutunan mo from that. Natutunan ko, or naranasan ko from that para alamin ko na kung ano yung parang deserve ko, or like parang kung ano yung parang mga red flags. Sabi nga nila. Diba? Meron akong kilala. Joke. Okay, saan na lang yun. Pero nasa ng headspace mo ngayon? Are you enjoying yourself or naghahanap ka ng partner? No, hindi ako naghahanap ngayon. Pero, syempre, naiisip, like, as a, single person, maiisip ko rin yun every now and then pagka, yung kid-free and walang ginagawa. So, parang it'd be nice na meron kang kasama, di ba? Pero, ang inaano ko na lang doon, kasi parang since high school, meron akong laging relationship eh. So, parang laging, hindi ko naiisip yung sarili ko, kumbaga. Hindi ka na bakante. Di ba? Parang so, ini-enjoy ko lang siya ngayon. And, ngayon din maraming realization na ang dami kong kaya by myself. Right. Di ba? So, parang kung darating yung someone, for me, it has to be someone na mag-a-add more to that. Kasi ngayon, okay ako eh. Hindi kayo hold back sa ginagawa ganun. mo. Yeah. Ganda ng pagkakasabi mo. Ito yung mga bagay na kasi hindi mo nagawa dati dahil nga lagi kang may relationship, lagi kang in a relationship. Sana all, laging may karelasyon. Sana all. Hindi na bakante. Pero ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon as a single woman? Ano ba mga ginagawa ko ngayon? So, more on, lang ako ngayon, spending quality time pagka nasa akin yung kids with kids. Pagka wala, weekends, ganyan, friends, ganyan. May passion project, ganyan. Wow. Tug pagka may time. Ano pa ba? Lagi kang nasa mga bar eh. Ang supportive mo eh. Bar, gig. Gig, sorry. Para support. Ang very supportive ka eh. Oo. Hindi, actually, sinabi ko yung kay Chico na parang gusto ko talaga, one of my most favorite things in the world is concerts. Okay. Diba? Sa pagka-concert talaga, I don't mind spending kasi experience yun. Parang travel sa ibang tao. And kahit yung mga small restaurants na meron silang live performance, enjoy ko talaga yun. Right. So pag free, mas okay, di ba? So, pero what is it about it na parang na-enjoy mo? Sa music or concert in general? Yeah. Gusto ko lang malaman. Parang, in general, yung vibe, di ba? Parang, tapos makikita mo yung someone up there na nagpe-play sila. Kita mo yung passion nila for the music. And, like, ako, something na, growing up, I thought na gusto ko talagang, into singing, into music, ganyan. May mga times na bata pa ako, tapos may mga singing competition, sabihin ko sa lola ko, sali ako. Pero, hindi nila ako tinake seriously. So, hindi siya nabuo. Hindi kasi dali, ganun? Or hindi ka pinasali?
Hindi lang, parang hindi nila sineryoso yung sinabi ko na gusto ko sumali doon. Okay. Ganon. So, pero may mga times din na, say, may mga talent show sa school. Mga ganon lang. Mhm. Pero hindi siya yung something na, I think, kung may do-over, like, it's something na gusto ko talagang i-pursue. Like, parang formal education in music, ganyan. Wow, formal education. I mean, kasi, minsan, like, tumutugtog ako ng gitara, pero like, very basic. Right, diba? right. So, ganun lang. But do over, di pa naman too late. Pwede pa naman. Hirap eh. Call in sick. Sali ka na daw, call in sick. Oh my, no, hindi na okay na kayo the way you are. Okay, move on naman tayo. In terms of like, kasi, well, you are working and then I know meron ka ring mga side hustles, you do small businesses. Yeah. Ano pa ang mga ginagawa outside of your career? Ay, actually, ano pa lang full-time job mo? Or ano pa lang ang career mo? Accounting. Accounting. So, in-house accountant ako sa biomedical company. Is this something na, ito ba yung inaral mo nung college or? Inaral ko siya, pero ang original plan actually is culinary. Right. So, nag-try ako ng semester sa George Brown. As after that, nag-go more into actual work na ako. Nag-work ako. Meron din ako like, I think, 5 years of culinary experience. So, nagluluto talaga ako dati. Pero, yun nga, nagkaroon ako ng pamilya. And ang mga restaurants sa pinag-workan ko dati, minimum na yung parang mga 10 to 16 hour shifts. 16 hours? Oo. Haba. Yeah, kasi double shift yun eh. Okay. And very normal siya. Tapos, the way na yung pay is not worth it. Tapos yun nga, may pamilya na. So, hindi ko nakita yung sarili ko working 16-hour jobs tapos nandun ka, uuwi ka lang parang matulog. And parang naano ko rin, yung mga tao na kasama ko sa restaurants, more passionate sila about sa ginagawa nila than I was. So parang mas artistically sila, ito gawin natin, ganyang halo nito, ganyan, whatever. And hindi ko siya, parang na-out of place ako dun. Right. And ang talagang backup ko talaga is accounting. Kasi sabi ko, kung halimbawa magtuloy-tuloy yung culinary, and then meron ako sariling restaurant, ako rin yung gagawa ng accounting ko. So nag-jump na lang ako dun. Pero, like, it's something na okay lang siya. Tsaka di ba stressful lang environment sa mga ganun, Sobra. restaurants, di ba? Yeah. Na ko siya eh. Pinangarap ko rin siya nung bata ako, pero kasi masaya lang ako kumain. Hindi ako makain ng seafood. Oh, okay. Pero yan din ang gusto kong, nung mga time na yun, gusto ko rin mag-culinary sa George Brown. Isa yan sa mga consider ko. Pero wala. Hindi. So magaling ka magluto? Okay lang. Gusto ko Mahilig. yung maluto. Parang, rin pati sa baking. Nagbe-bake ako pero hindi ako kumakain ng sweets. Parang for just to do it and then to give, parang bigyan mo sa ibang tao, let's say birthday nila. For the art of it. Yan. Yeah. Meron naman mga ganun. Pero yung side hustle mo, or side businesses, what else do you do outside of being in accounting? Kaka-start ko lang ng lash business ko, actually. It's not something na lagi kong inisip na, gusto kong gawin yun. Pero, naisip ko lang siya kasi kung magsa-side hustle ako, I want something na in my own time. Right. Diba? Pwede ako mag-schedule ng mga clients ko kung kailan lang ako free. Other than that, yung lola ko super crafty siya. So, lahat ng mga ginagawa niya, sabing, i-encourage ko siya na kahit hobby lang. Gawin mo to, gawin mo yan, tapos bebenta natin. Diba? Nagko-crochet siya. So, yun pa yung isang in the works na magiging side hustle. So, Talaga? Pwede mo bang ikwento sa mga viewers kung anong pangalan ng mga ginagawa mo outside? Saan kanila makikita? So, underscore breezy lashes. And then underscore, gawa na yung Instagram pero wala pang anything in it. Pero Galemas. Galemas is yung... Si lola ko, nickname niya yun. Galema. Okay. So, Paano magiging side hustle lang ang ganun? Anong tawag ulit sa ginagawa mo na yun? na Yung sa mga handmade. Yeah. Yeah, so,
Ngayon, ang ginagawa niya, focus siya sa, parang nagtitrend siya ngayon yung fuzzy wires. Ginagawang mga bouquet of flowers o kaya naman okay, pots of okay. flowers, ganon. So, and then kapag halimbawa pupunta ako sa mga festivals, tas meron silang actually mga booth na ganon. Pipicturean ko lang, tapos sisend ko sa lola ko, gawin mo to, gawin mo to. Kaya, nagagawa niya naman, very artistic, ano siya. So more on the art side siya, no? Even yung lashes pala, paano mo siya naisipan gawin? Saan nanggaling yun? Narinig ko lang passive daw yung income. So, and then, mahilig ako sa mga mabusising gawin. Right. So, and sobrang busisi niya. Like, mo siya. One lash, attach mo to one lash. So, parang very meticulous. So, it's something, bukod sa pagiging passive income, yun nga, naisip ko, I could do it kasi mahilig nga akong mag-build ng mga maliliit na items. Like, say, Lego or... And then okay naman siya so far. Okay naman, Busy ka so naman far. sa... Pero more clients, please. Kulit, Breezy. Ang ganda pa ng pangalan, Breezy. Sakto sa pangalan mo. Actually, tawag siya sa akin nung isa kong head chef nung nag-work ako sa downtown. Kada papasok siya, sabi niya, Breezy! So, ako siya nakuha. Pero ang pangalan mo talaga ay... Full name, I mean yung... Bridget ka, di ba? Yeah, Tama ba? Bridget. Yung ko. Bridget. Ganda ng pangalan mo. Okay, so move on naman tayo, Bri. Is about, naman tayo? I just want to touch on kasi you shared about your career, your passion, and obviously yung marriage mo na and to where you are now. And obviously you're in a different headspace kasi single ka na and medyo cliche talaga siya. Pero how do you see yourself going forward? Or meron ka ba bang mga pangarap gawin? Or Yeah. I don't want to say 10 years from now, pero like, going forward, ano nakikita mo with yourself? Well, actually, parang priority naman ng lahat ng millennials ngayon is to have their own place. Diba? And it's something na parang feeling ko ginagawa ko na for so long, pero wala pa rin. Diba? Kasi inflation. Mahal. So, diba? Tapos, syempre, yung cost ng everyday living. Pero, yun nga, kaya nagsa-side hustles and ganyan. Parang that's the goal for now. Pero syempre, ako, feeling ko nagmo-move ako every 2 years ng bahay. Like, renting from this place to the other. Ay, nagre-rent ka lang ba ngayon? Oh, you don't live with your... Ay, or may kasama. Sino kasama mo pala sa... So, yung kasama ko sa bahay, yung lola ko tsaka yung 2 kids. Okay. Diba? So, may, siya, meron ding mga point na nag-rent kami ng townhouse. Ngayon, townhouse din siya Parang apartment townhouse. Pero, it's, parang hindi siya sa akin. I'm always renting and I'm always moving every 2 years. So, parang gusto ko ng place na akin talaga and settled na. Diba? Parang place din for the kids to grow up in. Kasi, parang, ang daming palipat-lipat. Mahirap din yun Lalo kung malayo yung area. Yung parang kailangan pa mag-move ng school. Ganun. Yeah, yun nga nangyari. Kasi from Milton ako. From Milton, bumalik ako ng Mississauga. Asan pala ang parents mo? Sa Michigan. Parehas. So, mom ko, hindi ko kilala yung biological father ko. So, Okay. like, hindi ko siya nakita ever. So, meron akong stepdad na inadopt ako legally. So, parents na tawag ko sa kanila, gano'n. Ang biological dad mo is wala na talaga sa buhay mo at all? Oo. Hindi ko kilala. Hindi ko Hanggang alam ngayon? pangalan niya. Talaga? Ano kaya feeling nun? No? Parang curious din ako sa ganun. Curious din, oo. Yeah. Kasi merong mga separated or broken family na kilala naman nila yung tatay nila. Pwede ko ba i-ask, what do you feel about that? Kasi ngayon ko lang nalaman na parang broken family ka rin. Yeah. Meron kang biological dad na hindi mo kilala. How does that affect you? Your childhood or you na ngayon? Kasi usually may epekto yun sa mga bata Siyempre sa childhood, mas mahirap siya. Diba? Kasi sa bahay, magkakasama kami magpipinsan Tapos, yun, nandun yung tatay nila or kilala nila yung tatay nila. Kasi common naman sa Pilipinas, or everywhere, may broken family. Even though yung mga pinsan ko, broken family din sila, kilala nila yung tatay nila. Right. Pero ako yung parang, wala ako noon. Nanay ko lang talaga. Diba? And, may mga questions yung mga tao na, nasa yung tatay mo, hindi mo kalala yung tatay mo. So parang hindi ko alam kung anong sasabihin. Diba? Pero at the same time, wala nga akong experience na makilala siya. So parang no idea talaga. Pero mahirap din. May kapatid ka ba? Wala. Ah. Meron ako stepbrother. Okay.
Pero ano ka, like, open ka ba na makilala pa siya one day or talagang inekis mo na siya sa buhay mo? Hindi naman. Yun na, parang, naman, okay lang sa akin na makilala siya. It's more okay lang ba sa pera siya? Yun. Wala na rin silang pakialam kung nasan man siya. Oo. Sobrang tagal na talaga. Galing na na. Ano kayang feeling nun? Minsan iniisip ko yung mga ganun eh. Naisip ko rin yan. Parang ano yung tsura niya. Oo. Wala kang idea kung nasan siya or whereabouts niya at all? Wala. Wow, ganun na lang. Inekis nyo na lang siya sa buhay niya. Hindi ko naman choice. Pero is this sobrang bata ka pa or I think parang naghiwalay sila nung mom ko. I think sanggol pa ako, gano'n. It's for the better naman. Yun ang sabi nila sa akin. Pero kung ano iniisip ko sa mga ganyan, as a father, alam mong may anak ka, tapos tumanda ng ganun katagal, hindi mo man lang ba hanapin or magpapakilala, no? Yeah. Hindi mo naiisip yun minsan. Ako, iniisip ko yung ganun eh. Parang bilang tatay, hindi mo ba gugustuhin hanapin yung anak mo? Mali mo. Hinahanap niyo pala ako. Hindi ka lang makita. Alam niya ba kung ano pangalan mo? Hindi ko sure. Sorry. Okay lang. Anyways, maraming salamat, Bree, sa lahat ng stories. Is there anything that you wanted to share na you feel na parang kailangan malaman ng audience or about you, about what you do, anything na that I might have missed na di natin napag-usapan or feel mo hindi ko natanong na importanteng parte at context sa buhay mo? Wala naman. I guess yung ano ko lang, parang dahil nga maganda yung headspace ko and I know how it was para mag-overthink ka, yung masyado kang anxious about everything. Parang yung mga usapang ganito, kahit with friends lang, ganyan, parang gusto ko siyang napag-uusapan para rin ma-share ko yung point of view. 'Di ba? Para hindi ko naman sinasabing perfect na yung mindset ko ngayon. Siyempre, overthink pa rin every now and then. Pero, yung sharing this way, gusto ko lang na, I guess, for others na who went through what I was going through, na to eventually get there. Parang yung thought process na it doesn't really matter kung ano yung iniisip ng iba. And I think yung pinakauna nating pinag-usapan about, finally makapal na yung mukha. Hindi mo na pakialam yung iniisip ng ibang tao, di ba? Ako, like, lagi lang pagka nag-overthink ang friend ko, just do you. Parang do what makes you happy. Kasi yun lang yung motto ngayon. And parang that's how simple it is. And parang as mga tao, always just think kung ikaw ay nasa kalagayan ng ibang tao. Always think of that. Agree naman ako sa lahat ng sinabi mo. It is something na parang ina-advocate ko rin is kung meron kang, if you're passionate about something, if you want to do something, don't let anything or anyone parang hold you back from doing it. Kasi wala siyang positive na effect talaga sa buhay mo. Parang negative lang. Lalo na kung yung bagay na yun is sobrang passionate ka or gusto mong gawin, lagi kong ina-advocate na find time to do it. Kung ano man yan, kahit mababaw, whether it be video games or alam mo yun, or mahilig ka lang magkape with friend, parang gawin mo yun, parang importante. Para sa akin, it's very important na gawin mo yung mga bagay na yun. Parang ano siya eh. Kung tinaalagaan natin yung kalusugan natin by eating healthy, exercising, itong mga bagay na to para sa akin is parang parehas din. Food for the soul. Kumbaga, yun, very important siya. So, thank you, Bree, for sharing. Meron ka pa bang gustong i-share? Or anything? Wala naman. That's it na. Thank you for having me. Pero again, thank you for being here. Salamat sa pag-accept ng invite ko kahit medyo malayo yung pinanggalingan mo. Medyo tama naman yung pag-aakwento niya. Nandito siya ngayon. May tinakasan pa yan. Sorry. Tsaka malayong din, Rive. Thank you for being here. Bago tayo magpaalam, baka meron kang gustong i-promote or i-share kung saan kanila mahanap or yung businesses mo. Social media, whatever. Sa businesses, yun nga, Instagram, _breezy lashes and then _galemas for coming soon. And panoorin nyo Leron, short film. Lalabas na to before pa yun. Soon. So, hindi niya binigay ang kanyang personal account. So, bawal niya siyang i-search, guys.
Pwede naman. Pag nahanap niyo ako, follow lang. Ayun, thank you, Bri, for being here. Thank you, Salamat thank you. ulit sa, pag-accept ng invite. I mean, balik ka na lang dito. Feeling ko marami pa tayong pwedeng Oo. pag-usapan. Next ako naman magtatanong sa'yo. Ayun nga yun yung Diba? pangarap kong next guest. Ako naman yung interviewin. Gagawin natin na ikaw naman ang nasa spotlight. Sobrang daming episode na nitong show na to. Wala man lang nagtatanong sa akin kung kamusta ako. Kamusta ka na? Joke lang. Tapos na yung episode. Joke lang. Kamusta ka na? Anyways, thank you ulit. Thank you, And thank this has you. been Sa Totoo Lang Podcast. Ako nga pala ulit si Kyle from Filipino TV. And then kasama ko si Bri. And kita-kits tayo next week. Thank you guys. Thank you Filipino TV.